So what's up mga ka-acid? Andito naman si Cardo Talisay mga ka-acid. Bali, shoutout sa inyo lahat mga ka-acid natin dyan. Sana magaling na yung iba natin mga ka-acid natin dyan. Ang topic natin ngayon ay ang pagkakaiba ng stress, depression at saka anxiety mga ka-acid. Konektado yan sa acid reflux na nararamdaman natin dati mga ka-acid. Ngayon, syempre, shoutout muna tayo sa ka-acid natin na nagpapa-shoutout. Matagal na niyang, matagal na siya nanonood sa atin. Shoutout tayo kay Mylene Ribato Ernesto. Shoutout sa iyo, ma'am. Sana magaling ka na rin at gumaling ka na rin, sana. Ito, mga ka-acid, pagkakaiba ng stress at saka depression, saka anxiety, kaya nagkaroon ka ng acid reflux. Ang stress, iniisip mo yung mangyayari sa kasalukuyan. Iniisip mo na yung mangyayari sa kasalukuyan. Ayun yan, katulad yung may acid reflux ka, iniisip mo na yung mangyayari sa kasalukuyan. Halimbawa, katulad ngayon, iisipin mo na may mangyayari sa yung masama. Kaya yun, na-stress ka na. Iniisip mo na yung acid mo ay iba na, hindi na normal. Kaya lagi ka na-stress. Kasalukuyan yan. Yan ang stress. Lagi mong iniisip ang kasalukuyan mga ka-acid. Kaya dapat huwag ka na mag-isip ng masama. At saka iwasan natin ang pag-iisip kasi lalong nakakasama yan talaga mga ka-acid. Libangin lang natin ang ating sarili. Tapos yung naman, depression. Kasi sa akin nangyari din yan, na-depress din ako sa mga sakit na nagka-acid reflux ako. Iniisip mo naman yung mangyayari sa nakaraan. Iniisip mo yung nangyayari sa nakaraan, ayan ang depression. Yung mga nakaraan, halimbawa, yung nakaraan ay problema ka, iniisip mo pa yun, hanggang ngayon, iniisip mo pa rin yun. Yun ang depression. Kaya dapat hindi mo na isipin yung mga nakaraan para hindi ka ma-depress. Halimbawa, may galit ka sa isang tao, halimbawa may nangyari sa yung hindi maganda dati, yung nakaraan, hanggang ngayon naiisip mo pa rin, kaya ka nadi-depress. Halimbawa, yung may mga katulad yung mga, halimbawa, sample lang ito, yung mga nare-rape, yan, mga na ganyan, nadi-depress sila kasi nga nangyari silang ganyan, parang ganun yan mga ka-acid. Tayo naman, tayo sa acid reflux natin, siyempre inisip natin yung nakaraan na, yun, nanginginom tayo, tayo kumakain ng sapat, di tayo kumakain ng mga normal, di tayo kumakain ng naisip natin na masama talaga, kaya nadi-depress tayo. Ang depression mga ka-acid, iniisip natin ang nakaraan. Yan ang depression. Dito naman tayo sa anxiety mga ka-acid. Ang anxiety ay iniisip naman natin ang mangyari sa hinaharap. Sa hinaharap mga ka-acid. Itong mangyayari sa halimbawa, ang hinaharap kasi, yun nga, iniisip mo na malapit ka ng mamatay, malapit ka ng kunin ni Lord, parang ganun. Yun na, iniisip mo na lahat yun. Kaya doon ang anxiety, kaya doon ka na nawawalan ng pag-asa. Kaya ganun, dapat huwag tayong mawalan ng pag-asa para gumaling tayo. Dapat lahat yan, tanggalin natin sa isip. Ibig sabihin, huwag tayo mag-isip ng mga negative na bagay kasi ganyan ang ginawa ko, kaya ako gumaling sa acid reflux na yan at saka sa anxiety, depression at stress. Hindi na ako nagpa-stress mga ka-acid. Ano ko na lang ang buhay, talagang ganun. May mga problema tayo sa buhay, talagang ganyan. Dumadaan talaga tayo sa mga problema. Ng hamon ng buhay yan, kaya kailangan, sabi nga nila, hanggat may problema, siyempre may pag-asa din yan. May solusyon pala. Pag may problema, may solusyon. May pag-asa rin. Kaya siyempre, pagka tumungtong ka na sa mga ganyang nararamdaman mo, may stress ka na, halimbawa, nagkaroon ka ng sakit na acid reflux, siyempre may stress ka niyan, magkakaroon ka ng depression, anxiety, pinagsama-sama na yung tatlo na yan, yun na, kailangan, baliwalain mo na lang yun. Ayun mga ka-acid, sana may share akong kunting kaalaman o kaya na-share ko yung mga ka-acid natin dyan. Maraming salamat sa inyo sa mga nagsusubscribe sa channel ko.
Kaya nandito na lang, ingat kayo lagi at pagaling kayo sa mga bago sa may acid reflux. Tayo nyo pa yung mga vlog ko. Cardo Talisay. Ingat.